nila nang hindi naman po ayon sa ginuha namin. Siguro pag nagmatigas kami, magkakaroon tayo ng constitutional crisis. Impeachment complaint ay ginagawa nating simple, malinaw, at madali pong maunawaan, lalong-lalo na ng mga simpleng tao. Yung pong decision na yan, nagbibigay ng clarity o pinaklaro kung yung tungkol sa procedure sa pagpa-file ng ng impeachment complaint laban sa isang impeachable official. Kaya yun yung ganyang klaseng trabaho ay pumapatak talaga doon sa restriction ng Korte Suprema natin. Tingin ko naman po hindi naman lumagpas yung Korte Suprema doon sa kanyang ginakdang tungkulin na interpret sa tawag na judicial legislation. But I think to a certain extent, the Supreme Court is allowed to do that. At marami na rin pong nagawang ganyan sa mga desisyon, lalo na yung mga landmark decisions sa Supreme Court. Ngayong 2026, kung pagpasok ng 2026, lumalabas sa mga surveys na talaga namang mas gustong bigyan pansin ng mga Pilipino yung problema sa ekonomiya. Papaisip tayo ngayon, importante pa ba na ipa-impeach ang Vice President? Dagdag Balita News Update. Dagdag Balita. Alright, welcome back mga kabitan. Nagbabalik ko tayo dito sa ating munting bahay dan agang balita reaction video news update. Ngayon po mga kabitan, pag-uusapan natin itong si Chihuahua dahil po ay mangiyak-ngiyak ko siya sa naging resulta ng desisyon ho ng Korte Suprema na tinuluyan na ho ang pagiging unconstitutional yung isinampaho nilang Articles of Impeachment mga kabalitaan laban ho dito kay Inday Sara Duterte. Ngayon po, mangiyak-ngiyak mo siya rito at sinisisi niya po ang mga hurado ho sa Korte Suprema. O ba't hindi ka na lang umupo dyan sa Korte Suprema at ikaw na lang yung mag-decide? Oo nga, kayo ang tagagawa ho ng batas. Pero ang pinakahuli ho na may alas na makapag-interpret sa batas na inyong binabalangkas, hindi ho kayo. Sila ho ang mga hurado dyan sa Korte Suprema mga kabalitaan. And then, itong si Chihuahua, ewan ko lang kung nagbabasa ba sa ating saligang batas na baka daw magkakaroon daw ng constitutional crisis. O ano ibig sabihin nito? Tinatakot nila ang 15 hurado dyan sa Korte Suprema. Hindi ko alam kung abogado itong si Chihuahua mga kabaitan. Kung abogado man ito, ano ang kanyang natutunan sa kanyang pag-aaral ho? Simula first year hanggang ito'y nagtapos. Na parang naging low bender na rin ho itong nampak animal na ito mga kabalitaan. Then meron ho dito mga kabalitaan na isang professor na kung saan po mga kabalitaan sa pulo siya rito. Dahil ayon pa sa isang eksperto na nasa kapangyarihan no mga kabalitaan ng Supreme Court na linawin ho ang legal na issue na pinagtatalunan ho sa ating saligang batas. Yun po ang kanilang trabaho mga kabalitaan. Hindi ho yung nangingialam porket nakadesisyon ho sila, majority decision ho nila ay ibasura ang inyong mga sinampang articles of impeachment. Ngayon sasabihin nyo na nagmamalabis na ang Korte Suprema sa pangingialam ho nito mga kabalitaan. Bago pa po ang lahat, pakinggan muna natin dito si Chihuahua mga kabitaan sa kanyang naging reaksyon na talagang buwisit ho siya dito sa Korte Suprema mga kabalitaan. Posibleng magkaroon ng isang constitutional crisis. Yan ang nakikitang posibilidad ni Manila 3rd District Representative Joel Chua kung hindi magkakasundo ang Korte Suprema at ang Kamara sa usapin ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Narito ang Agenda Weekend Report ni Mavic Trinidad ng Abante. Nagbabadya ang isang constitutional crisis sakaling hindi sundin ng Kamara ang inilabas na desisyon ng Korte Suprema ukol sa impeachment process. Ito ang nakikita ni Manila 3rd District Representative Joel Chua sa posibleng mangyaring banggaan ng dalawang sangay ng pamahalaan, ang legislatura o kongreso at hudikatura. Sa programang Kong Radio ng Abante, sinabi ni Chua na sumobra ang pakikialam ng Korte Suprema sa trabaho ng mga mambabatas. Ininterpret nila nang hindi naman po ayon sa ginuha namin. Kaya nga po nangyari, parang sila na po yung gumawa ng rules namin. Siguro pag nagmatigas kami, magkakaroon tayo ng constitutional crisis. Aminado si Chua na hindi siya pabor sa pabago-bagong desisyon ng Korte Suprema. Pero wala raw silang dahilan para hindi sundin ito. Nilinaw ng kongresista na hindi tungkol sa substance o sustansya ng reklamo ang inilabas na desisyon ng Korte Suprema.
Hindi rin daw tinalakay ng korte kung may basehan o wala ang isinampang reklamo laban kay VP Sara Duterte. Hindi ko po alam yung dahilan, pero alam po ninyo sa akin pong personal na pananaw, dapat po ang impeachment complaint ay ginagawa nating simple, malinaw, at madali pong maunawaan, lalong-lalo na ng mga simpleng tao ang proseso. Kasi po, ito po, dito lamang po ang paraan para yung mga ordinaryong tao ay mapanagot ang mga nasa mga pinakamataas na sangay ng gobyerno sa ating lipunan. Kung ito po gagawin po natin komplikado, paano po ang magiging accountability ng mga nasa taas? So mangiyak-ngiyak ko siya dito mga kabaitaan sa impeachment to laban kay VP Sara Duterte na ngayon ay binasura na ho ito mga kabalitaan. So dahil binasura, wala na ho silang magagawa ho rito dahil nga po tapos na ho ang kanilang paghihintay. Ika nga, binigyan na ho sila ng pagkakataon para magsampa sa pangalawang pagkakataon na patalsikin ho nilang ito si Inday Sara Duterte mga kabalitaan. Pero tandaan nyo po meron hong nagsampa dito ng impeachment complaint laban kay Bobo M. Pero ano po yung mga bali-balita dyan sa loob sa Kongreso, sa Kamara mga kabalitaan? Ay kanila lamang ho itong ibabasura. So hindi ho nila binigyan ng pagkakataon ang taong bayan. Sabi dito ni Chihuahua, dapat bigyan pagkakataon yung taong bayan daw sa impeachment case laban ni Inday Sara Duterte. Ba't hindi nyo rin bibigyan ng pagkakataon ang taong bayan na madinig ho at malaman kung anong katotohanan sa nakawan ho talaga, nakitang-kita na ito ay talagang may resibo na pinangahawakan ngayon itong si Saldico at itong si Gutesa? Meron ba kayong resibo kay Sara Duterte? Kumpara ho sa 125 million pesos allegedly na kuno nilustay. Itong dapat pagsabihan natin, yung administrasyon na nilustay ho nilang bilyon-bilyon, trilyones pa nga mga kabalitaan. Diba? Hindi pa ba sapat ang sinabi ni Gutesa na nag-corroborate ho sa sinasabi din dito ni Saldico na merong maling-maletang pera? Hindi nyo ba talaga laliman yung investigasyon na yan? Kung totoo namang sasabihin natin walang kinalaman itong si Tambuaya, ba't siya po ay nagtatago sa parliamentary courtesy mga kabalitaan? Ba't hindi ho siya magbubuluntaryong haharap sa Blue Ribbon Committee? Ba't hindi ho siya pipigain dito ni Bongit mga kabalitaan? Yun po silang dalawa ang alam na ho natin na talagang may pinag-uusapan ho dito. At itong si Bongit, nararapat lang i-impeach mga kabaitan dahil napakadami ho yung kanyang mga ginagawang kabulastugan. Maliban sa pagiging mandarambong, yung kanyang pag-kidnap kay Tatay Digong Duterte na kung saan po kitang-kita ho na sinasadya ho nila ito dahil mismo ho ang ICI huli na ho itong naghahanap kung sino ang nasa hanay ng ating kapulisan ang magtuturo, magbibigay ng panayam o di kaya magbibigay ng statement o magwi-witness sa kaso ni Tatay Digong Duterte. So planado ito na ito rin po ay isang unconstitutional. So ngayon, itong si Chihuahua, sinisisi niya dito yung Korte Suprema mga kabalitaan na parang bakit daw sila ang nag-i-interpret na sila naman yung ang Korte Suprema, na sila naman mismo daw diyan sa Kongreso ang nagbabalangkas ng mga batas at dapat sila ang mag-interpret. Hindi ko alam, sabi ko nga, kung abogado ba talaga itong si Chihuahua mga kabalitaan. Hindi ko alam kung nag-aaral ba talaga ito ng abogasya, kung nag-aaral man mga kabalitaan, paano ho ito nakapagtapos. So dapat alam niya po kung ano po talaga ang papel ng ating Korte Suprema. Hindi ho sila nangingialam dahil ito ay ayon sa ating saligang batas. So kung atin pong isasalin sa layman's term mga kabalitaan para maintindihan ng lahat, ang mga individual na ito, itong mga hurado na ito na may pinaka mataas mga kabalitaan na kapangyarihan upang ayusin ang mga sigalot, ang hindi pagkakaunawaan mga kabalitaan. Klaro po yun, nasa saligang batas po yun yung kanilang duty and responsibility. Na sila po ay nagumawa na may bisang solusyon o di kaya desisyon mga kabalitaan o mag-alok ng panghuling paghatol na hindi na ho maaring iapila ito mga kabalitaan.
Klarong-klaro po. Ba't sisisihin niya po dito ni Chihuahua ang Korte Suprema? Kayong ang tagabalangkas ng batas pero hindi yung kayong pinaka-pinal na magdesisyon kung ano ho ang interpretasyon sa batas na ito. Hindi, kung gusto niyo yung constitutional crisis, gawin niyo dyan. Titignan natin kung hindi ba alboroto ang taong bayan sa mga pinanggagawa nyo. Dahil kitang-kita at alam naman ho namin na ito ay hindi kagustuhan ng taong bayan. Dahil nagpaka-bulag at pipit bingi ho kayo na dahil sa inyong pansariling interes, kaya nyo po pinipilit itong impeachment na ito. O sa sobrang pamimilit nyo po sa inyong mga kawatan na mga tungwisistang binabayaran nyo, ano nangyari ngayon? Naging unconstitutional ho itong impeachment laban kay VP Sara Duterte. Sino po ba ho yung sisisihin dito? Hindi ho ang mga hurado sa Korte Suprema, kundi kayong mga tanga dyan, kayong mga mukhang pera, akala nyo makakalusot na kayo. Kaya ang sabi dito ni Sara Duterte, ang gaba, dili magsaba, sa madaling salita, kayo ay nakarma. So ayon pa dito sa isang eksperto mga kabalitaan na nakapanayam ho ni Anjo Bindiho ng DZXL RMN News Manila mga kabalitaan, na ito daw ng Supreme Court ay nasa kapangyarihan mga kabalitaan na linawin o magbibigay linaw sa lahat ng anumang isyong pinagtatalunan ho ng ating saligang batas mga kabalitaan. Para mas maintindihan ho natin, pakinggan natin dito mga kabalitaan. Dr. Dennis Coronacion, Philippine Political Science Association and former President at UST Department of Political Science Chairman. Tungkol ito sa pagbasura ng Korte Suprema sa impeachment ni VP Sara. Dr. Coronacion, magandang umaga po. This is Aljo Bendijo. Good morning. Hello, good morning po, Sir Aljo. Good morning rin sa inyo mga taga-subaybay. Opo. Ang ibig kong sabihin po nito ng Korte Suprema, tama ko ba? Kasi may plano yata na may maghain ng panibagong impeachment complaint versus VP Sara ngayong 6 ng Pebrero. Ano po ang implikasyon nitong desisyon ng Korte Suprema dito sa naunang impeachment complaint laban kay VP Sara? Well, yung pong decision na yan, nagbibigay ng clarity, so pinaklaro kung yung tungkol sa procedure sa pagpa-file ng ng impeachment complaint laban sa isang impeachable official. Kasi kung babalikan po natin yung nakaraang taon, I think sunod-sunod yung maraming mga impeachment complaints na ikinay laban sa Vice Presidente. At yun ang naging dahilan upang sabihin ng Supreme Court na na-violate yung provision sa ating saligang batas na mayroong tawag dito yung 1 year na bar rule. Kaya na-dismiss tuloy doon sa petition sa Supreme Court, dinismiss sinabi ng Supreme Court na unconstitutional yung I think yung ika-4 na impeachment complaint na dininig doon sa Senado. So I think yun po ang binibigyan linaw ng Supreme Court decision na to regarding sa motion for reconsideration. Mm-hmm. Okay, so ito yung petisyon last year na i-final. Opo. So kung magfa-file ho ng panibagong impeachment complaint on February 6, wala hong walang epekto itong desisyon ng Korte Suprema. Opo, kasi tapos na yung tinakdang ng isang taon na hindi dapat pagkatapos ma-file ang unang impeachment complaint at kung sakaling nais pang filean ang isa pang impeachment complaint ang isang impeachable official, palilipasin mo muna ang isang taon. So yun po ang malinaw na sinabi ng Supreme Court sa desisyon ito. So kaya February 6 po, pagdating kay kay Vice President Sara Duterte. Okay, kasi nakalagay sa ating saligang batas, itong 1-year bar rule will disallow any impeachment proceedings against the same official for more than once in a year. Dapat isang beses lang sa isang taon. Tama ho, once in a year, isang beses lang. So, Hello? Nawala? Opo, go ahead po. Doctor? Marami hong na-file. Oo. Hello? Opo, go ahead po. Ang nangyari kasi noon, marami hong na-file, no? Hindi po pwede ba i-consolidate yan? Hindi pwede. Tama ho ba, Dr. Coronacion? Well, depende po yan sa yung rules ng House kung pinapayagan nila ang consolidation. Pero o kaya yung kung ano lang yung unang na-file doon na yon. Pero ito kasi sa case naman yan yung impeachment complaints laban sa kay Presidente Marcos Jr.
Dalawa na ho ang nakasalang na impeachment complaint. So, tinanggap ng Secretary General, ano? So, ang isipin ho natin dyan, ano ba, pagpipilian lang nila yung isa? O kung isa lang ang pipilian, ano ang basihan? Yung ba mas substantive? O first come, first serve ba ito, yung unang na-file? So, malalaman pa ho natin, ano? Pero ang alam ko, pwedeng makonsolidate yan, eh. Basta hindi lang ho ito lalabag sa tinatawag na 1-year bar rule. Yan. Tama ho, tama. Okay. May mga sinasabi dito si Senate President Vicente Tito Soto III na ang desisyon ng Korte Suprema dito sa impeachment impossible dream na. So maliwanag daw kasi judicial legislation itong Korte Suprema, desisyon nila as written in their decision admitted of introducing a rule for Congress na sundin to follow in the conduct of impeachment. Clear encroachment daw ito ng kapangyarihan ng legislative branch as provided ng ating saligang batas. Ano pong basa nyo doon, Dr. Coronacion? Nasa kapangyarihan naman po ng ng hudikatura, particular ang Supreme Court natin, na linawin yung mga legal issues na pinagtatalunan patungkol sa halimbawa sa mga provision ng saligang batas. So kung wala akong malinaw kasi yung mga salitain ng saligang batas natin na very general po yan, at hindi naman talaga nagbibigay ng mga specific na mga alituntunin o ng mga rules. Kaya yan yung ganyang klaseng trabaho ay pumapatak talaga doon sa jurisdiction ng Korte Suprema natin. Tingin ko naman po hindi naman lumagpas yung Korte Suprema doon sa kanyang tinakdang tungkulin na interpret yung mga provision sa ating saligang batas, ganoon na rin sa mga ordinaryong batas natin. So, maaari yung tawag yan judicial legislation, but I think to a certain extent the Supreme Court is allowed to do that. At marami na rin pong nagawang ganyan sa mga desisyon, lalo na yung mga landmark decisions sa Supreme Court na ang lumalabas nga parang nagtatakda ng batas ng Supreme Court. Pero pasok pa rin sa kanilang kapangyarihan yan. Opo, okay. So ano sa tingin niyo pinakamainam gawin dito? Kasi may balak na naman ang Congress na mag-file ng impeachment kay VP Sara. May tinatawag lang faster way mode this February 6. Para sa ganun, talagang hindi ito mababasura. Kung meron mang petisyon na isasampa naman sa SC, panibagong impeachment kay VP Sara. Well, faster way. Ang pwede yung yung kagaya nung nakaraan, yung ginawa ng House of Representatives nung nakaraan, na imbis na dumaan sa Committee on Justice, nagbotohan na sila, I think 1/3 kinailangan upang ma-approve ito at mai-forward na sa Senado for impeachment trial. Sa ngayon po, parang naklaro na yung legal obstacle na naging issue o na ni-raise yung nakaraang taon tungkol nga doon sa 1-year bar rule. So sa ngayon wala akong naiisip na pwedeng maging challenge doon sa legal challenge doon sa kung sakali man may mapafile starting February 6 impeachment complaint against the Vice President. Ang nakikita ko lang challenge, of course, against ito ay hindi pabor sa Vice President, ay nasa dimension ng politika. Sa ngayon, ng kampo ng administrasyon, ay mga supporters ng administrasyon doon sa House of Representatives ay mas nakararami o nasa kanila pa rin yung majority. So, yun na lang po pag-uusapan kung padadaanin pa ba sa Committee on Justice o kagaya na naman last year na fast track, makuha lang yung sufficient number tapos i-forward na sa Senado. Tatingin mo ba feasible talagang tama lang na magkain naman ang panibagong impeachment complaint kay VP Sara? Opo, or mag-move on na lang at tutukan ng napakaraming problema pa ng bansa? Tama ko kayo dyan, kasi sa ngayong 2026, kung pagpasok ng 2026, lumalabas sa mga surveys na talaga namang mas gustong bigyan pansin ng mga Pilipino yung problema sa ekonomiya, yung tinatawag na yung mga issues na malapit sa sigmura ng mga Pilipino, May economic issues, may kinalaman sa employment, inflation. So, tingin ko yun ang dapat bigyan ng prioridad ng pamalaan. Kasi naalala ko nung finali itong impeachment case na to, wala pa namang hindi pa lumalabas yung corruption issue natin. Kaya at that time, parang napaka importante
na ipa-impeach yung Vice President dahil sa yung mga sinasabing mga amount na involved sa confidential fund niya at saka doon sa kanyang intelligence fund. So at that time, talaga kung isipin natin, napakalaki ng amount na yun. So sasabihin, 11 days, yung portion, isang budget niya, 11 days na naubos ng kanyang opisina. Pero, as time went by, parang natrapawan na. Pagdating sa amount at saka sa gravity nung offense, parang mas natrapawan ito ng flood control project. Kaya, mapapaisip tayo ngayon, importante pa ba na ipa-impeach ang Vice President? Okay. Maraming salamat po, Dr. Dennis Coronacion, Politika. So tama po yung sinasabi dito ni Boss Dennis Coronacion. Siya po yung PPSA former president and UST Department of Political Science chairman, mga kabalitaan. At kung sasabihin nila na yung perang 125 million pesos di umano na nilustay daw ni Sara Duterte for just only 11 days, mga kabalitaan, ito po ay nasagot na ho. Nasagot na ho ito ng Vice Presidente. At the same time, nagpagawa o nagpalabas din ho ng yung report mula ho sa COA. Sumagot yung COA dito na wala hong nilustay na pera si Inday Sara Duterte. Kaya niya po nailabas yung pera in just 11 days dahil po last quarter na po ng taon na inilabas ng BBM administrasyon sa tanggapan ni VP Sara Duterte nung time ito pa ay tawag nun, nung DepEd Secretary pa ho ng Department of Education, mga kabalitaan. So sa rules ng COA, kung meron ng perang hindi ho nagamit pagkatapos ng taong iyon, magkakaroon ho ng malaking problema si Inday Sara Duterte. Napakalaking questionable ho iyon, mga kabaitan, kung bakit ito ay hindi ginamit, hindi ginasta. At estratehiya po yan ng administrasyong BBM para ho talaga idiin si Inday Sara Duterte at makahanap po sila, mga kabaitaan, ng butas at magkaroon ng dahilan kaya para i-impeach itong si Inday Sara Duterte. Alam niyo po, hindi ho natutulog ang Diyos. Ika nga ni Gary Valenciano, mga kabalitaan. Nandyan ho yan. Mulat na mulat ho yung mga dalawang mata ni Papa God. Kaya kung kayo ay nag-iisip ng masama sa kapwa nyo po, mga kabalitaan, na pinag-iisipan nyo po ng masama, ay nakikita ho ng lahat na ito ay sincere, may malasakit sa ating bayan, nagtatrabaho ho ng tama. Yung kabutihan po ay papanig ho sa taong iyon, mga kabalitaan. Kung korupsyon ang pinag-uusapan, bakit po ba walang utang ang Davao City? Ika-37 yata na richest city. I don't know kung sa buong mundo ba, sa buong Asia or sa buong bansa. Basta nakita ko lang, dumaan lang sa wall natin, mga kabalitaan, na hindi ko po biglang nawala lang. Kaya po, tama ang sinasabi ng isang Malaysian national na kung saan nasa mga kamay ni Inday Sara Duterte ang pag-asa ng ating bayan. Huwag ho tayong mawalan ng pag-asa. Kahit magsampaw sila ng kaso dyan, alam ko hindi na ho sila, mga kabaitaan, lalagda yung mga tongresistang yan dahil malapit na ho yung eleksyon. At nakikita nyo naman po ang resibo kung papaano ho lumagapak ang mga kandidato ni BBM sa Senado o ng mga senador. Di po ba? At alam naman ho nila na itong mga absentee voters, men in uniforms, teachers, mga nagtrabaho sa gobyerno, ang kanilang binoto po ang mga Duterte. Kaya sila po ay natuto na ho rito. At alam ko po na sila hindi na rin magpapauto itong mga lumagda na karaang taon sa impeachment na kung may mangyayari mang pagpa-file ng impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Kaya kung nagustuhan niyo po ito ating video presentation, huwag kalimutan po, mga kabaitaan, paliguan ng maraming likes, puhusan ng maraming komento, reaksyon, opinion, suwesyon, at i-share niyo po para malaman ng karamihan kung ano pa ang mga kaganapan sa ating lipunan. Sa YouTube po, huwag kalimutan, subscribe at pinutin ang notification bell. And then sa Facebook naman, mga kabaitaan, follow, like, and share lamang po tayo, mga kabaitaan. At bago tayo magtapos, paalala lamang ho ito, kapag ang tao po ay naapi sa kahuli-halihan, siya pa rin po ay magwawagi dahil po sa patuloy nitong pagipaglaban para sa katotohanan at sa kinabukasan ng ating inang bayan. There will be a time of reckoning. To God be the glory. Mamwa. Chip, chip. Peace out.